magic na agad. Ganyan katapang ang Emalco. Ang food flavoring ng Emalco. Nice, napakabango. Ang amoy niya guys, amoy siyang ube halaya. Hello guys, ayan. So gagawa na tayo ng inyong pinakaiintay na ube cake. So una, ang gagawin natin dito, maglagay tayo dito ng 1 can na evaporated milk. Ayan. And then maglalagay tayo ng 2 tablespoon na vinegar. So aside lang muna to. Bago ang lahat pala guys, i-preheat nyo muna yung oven nyo ng 150 degrees Celsius. So, dito na tayo sa ating dry ingredients. Lagyan na natin yung ating flour. 4 cups ito. And then, 3 cups na white sugar. Or yung segunda, yung wash, pwede din. 2 tablespoon na baking powder. 1 teaspoon na salt. And then, salain lang natin. Mix nyo lang. Napakadali lang na to guys gawin. Then, lagay nyo na lahat ng wet ingredients. Yung ating 1.5 cups na water. 1 cup na oil. Ang ginamit ko ditong oil guys ay chiffon oil. Yes, hindi lang siya pang chiffon cake. Pwede din siya sa mga moist. And then yung ating buttermilk. Ito yung 1 can na evaporated milk with 2 tablespoon na vinegar. So, kasama together lang yan. Then, maglalagay tayo dito ng 4 na itlog. Large yung gamitin natin. Pag small guys or medium, mga 5 piraso. Ganun. So, ito is for large. Yan. So, mix nyo muna. Yan. So, okay na to. And then, yung ating pang pinale, para maging ubi siya, syempre, kailangan natin ng Yum Emalco ng greenhouse. Yan. So, napaka-concentrated nito, guys. So, sa nakaraang video natin, naglagay tayo ng ube powder. Dito, guys, hindi na. Ito lang mismo ang ating gagamitin. So, lagay tayo dito ng 1 tablespoon. So, sa paglalagay naman guys ng ube na Emalco na to, is try nyo muna ng 1 tablespoon. Ngayon, syempre, titingnan natin kung okay na ba yung lasa niya. Simutin natin, sayang. So, ayan. And then, mix na natin. O, diba? Magic na agad. Ganyan katapang ang Emalco. Ang food flavoring ng Emalco. Nice, napakabango. Ang amoy niya guys, amoy siyang ube halaya. Sabi ko naman sa inyo, ang mga food flavoring ng mga greenhouse ng Emalco is very concentrated yan and then near to natural na lasa talaga. Ito, amoy ube. Ube halaya. Ayan, malasa na siya guys. So, nasa sa inyo yon kung gusto nyo pang dagdagan ng Emalco. Pero sa akin, yung lasa na to is okay na. Lalo na paglalagyan pa natin ng icing na ube is perfect na yon. So, ito na guys yung ating ube moist cake. Dito, 1 tablespoon lang yung nilagay natin na Yum Emalco ng greenhouse. Samantalang, dun sa nakaraan nating recipe guys, ang nilagay natin doon ay 2 tablespoon na ube powder and then 6 tablespoon na ube flavoring ng ibang brand. Samantalang ito ay 1 tablespoon lang. And then, sasalin na natin. And then, salain lang natin siya guys. Galing talaga ng Emalco na to. So, ayan, dahil may pa-order tayo, maglalagay tayo dito ng 2 cups dito sa ating number molder. Ayan. And then, pag gumagamit guys tayo ng mga gel lang or liquid na mga food flavoring ng ube, dito, yung wala siya guys, pagka-green na kulay. Samantalang, pagka gumagamit kasi tayo ng mga powder, yun yung nagkakaroon ng kulay green yung ilalim ng ating mga cake. Yan. And then, ayan, maglalagay din tayo sa ating 6 inches na baking pan. Di na natin lalagyan, di na natin i-grease ng oil yan, and then di na natin lalagyan ng parchment paper. Yan na yun. Yan.
So, ayan guys, yung ating natapos. So, ibibake na natin siya guys, 150 degrees Celsius lang. So, tatimeran natin siya. Ito na guys, yung ating na-bake. Nakita niyo naman, lumamig na siya guys. And then, napaka-moist. Yan, so kita niyo. Diba? Sobrang lambot. Yan, diba? Yan guys, napakalambot. Oh. Ganyan siya ka-moist. And then guys, ang kainaman dito ay hindi man lang nagkulay green yung ating pinaka-ilalim ng cake natin, di ba? So, ubing-ubi siya. Yun kasi, ang kinagandahan ang gagamitin nyo ay liquid kaysa sa mga ubi powder. Pagka ubi powder yung ginamit nyo, ang tendency talaga doon ay nag-green yung ilalim. Yan, so kita nyo ang ganda guys. Oh. Napaka-moist. At katulad din ng ibang mga moist cake, katulad ng moist chocolate, moist mocha, ang ube moist din ay habang tumatagal ito ay mas lalo siyang nagmo-moist, lalo na pag nilagay nyo sa chiller or sa freezer, and then pag itinaw na natin or inilabas na ulit natin, ay magiging ganyan na siya ka-glossy. Magiging mas moist kumpara sa kabe-bake lang. Kaya naman, ang binibake nating mga, kahit anong moist cake, eh mas maganda na i-bake na natin siya mga 2 days before ng ating kakailanganin. Then, chiller nyo lang or freezer nyo. At alam nyo, sa tagal ko na din nagbe-bake, napansin ko ang mga moist cake ay mas nanunuot yung lasa or mas tumatapang yung flavor nito pag mga ilang araw nang na-bake bago gamitin. Unlike sa mga chiffon cake naman, ang mga chiffon ay mas masarap siya syempre pagka bake. And then yung moist, mas masarap pagka at least 2 days nang na-bake bago gamitin. At ang isa guys na napapansin ko kung bakit nag-green yung kulay ng ating cake pag na-bake ay dahil yun kung tayo ay gumagamit ng ubi powder. Syempre, di ba, meron ding vinegar yung ating recipe. So, tingin ko nagre-react doon. And then, nung tinry ko na hindi lagyan ng ubi powder, ay hindi na siya nag-iiba ng kulay. So, ayan na. Ito na nga po yung natapos natin na ube moist cake. Ang size na to ay 6 inches. Kita nyo naman, mayroon pa yung palaman at toppings na bake, leche flan. Sana nakatulong ang munting video natin na to. Bye!